Bakit nga ba hindi kayang tuklasin ng mga siyentipiko ang lalim ng karagatan, samantalang ang kalawakan ay halos taon-taon ay mayroon silang nadidiskubre? Tara, alamin natin. Sa nakaraang dekada, ang mga pang-unlad sa teknolohiya ng aerospace ay mas mabilis at mas malawak kaysa sa mga teknolohiya para sa malalim na dagat. Ang mga rocket at satellite ay nabuong mas mataas na antas ng engineering at maaaring makalipad sa kalawakan, habang ang mga kagamitan para sa paggalugad sa ilalim ng tubig ay mas komplikado at mahal. Ang kalawakan ay isang vacuum, kaya't walang presyon at temperatura na nagiging hadlang sa mga astronaut at spacecraft. Sa kabaliktaran, ang mga karagatan ay may mas mataas na antas na presyon, malamig na temperatura at komplikadong mga kondisyon na nagiging hamon sa mga submersible at iba pang kagamitan. Ang mga misyon sa kalawakan, habang mahal, ay kadalasang nakakatanggap ng mas maraming pondo at atensyon mula sa mga gobyerno at organisasyon. Ang mga proyekto sa ilalim ng dagat ay madalas na hindi gaanong pinapansin at kulang sa pondo. Ang kalawakan ay mas madaling maabot sa pamamagitan ng mga rocket na maaaring talagang lumipad sa labas ng atmosphere ng Earth, samantalang ang mga malalim na bahagi ng karagatan tulad ng Mariana Trench ay napakahirap maabot at nangangailangan ng espesyal na kagamitan. Ang mga tao ay mas mataas na interes sa kalawakan dahil sa mga tanong tungkol sa buhay sa ibang planeta. Ang pinagmulan ng universe ay iba pang mga misteryo. Ang mga pag-aaral sa karagatan ay hindi madalas na nabibigyan ng parehong atensyon at pondo. Dahil dito, ang pagtuklas sa kalawakan ay tila mas naging matagumpay kaysa pagtuklas ng mga misteryo ng ating mga karagatan.